Sinunog ang DPWH pati ebidensya may nabulgar. Nagkataon na ICI investigation ay public na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Syempre, huwag nyo kalimutang suportahan mga katunay, Robin Sweet Showbiz ang naghahatid sa atin ng mga magagandang balita. Isa yan, suportahan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Robin Sweet Showbiz, pasok! Yes, 10. Sumiklab ang sunog sa loob ng DPWH office sa Nia Road, Barangay Pingahan, Quezon City. Bandang alas 12 ng tanghali ngayong araw. Pero imbis na maging concern ang taong bayan dahil nasunog ang DPWH building sa Quezon City, nag-iwan pa ito ng pagdududa sa mga netizens. Dahil baka may mga mahalagang dokumento o ebidensya sa loob ng DPWH building sa Quezon City. Baka daw sinadyang sunugin para wala na nga naman daw ebidensya. Oo nga no, di ba? At saka di ba kainitan ng flood control project, tas kainitan ng DPWH, ayan, biglang nag-init, nasunog. Di ba kainitan? Tapos talagang saktong-sakto, bakit nasunog yan? Ano yan? Coincidence lang na sa kainitan ng DPWH na tungkol sa mga flood control project, biglang nagkaganyan? Na coincidence, nasunog. No? Hindi natin alam yan, biglang nagkaganyan. Diba? Parang, nakakapagtaka. As expected, nasunog na ang DPWH office. Ngayon, naniniwala ka pa rin sa mga bangag? Di mo pa rin ba nakikita kung gaano tayo ginagawang bobo? Bagong script, nasunog yung evidence. Napakomento pa ang content creator na si Senyora. Ang sabi niya, Quezon City contractors marked safe. Sunog na ba ang files? Safe ka na. At sa usapang classroom naman talagang hindi mawawala sa isipin ng tao yung pagkakasunog ng DPWH. Kasi sa totoo lang, nakita din natin yung ibang mga nagiging komento na parang baka may tinatago. Nakita natin yan. Ako nakita ko yung mga comments, binasa ko yun wala ka nakita masyado na naku, sunog yung DPWH. Bakit? Ano nangyari? Ang mga comment nila doon, baka mamaya sinunog lang yan. O nasunog. Siyempre, ayaw naman natin magbintang kung sinadya o hindi. No? Basta sinasabi lang natin yung mga nag-comment na, yung ebidensya, naku, wala na yan. Ligtas na sila dyan. Parang ganon. Hindi naman natin maaalis sa isipin ng tao na makapag-isip sila ng ganon dahil alam naman natin kung ano ang nangyari. Diba? Kaso ang naging problema nga rin, kaya napapag-isipan ng ganyan, bakit sumasakto dito sa mga nangyayari yung pagkasunog ng DPWH? Diba? Talagang tama si Vice President Sara. Hindi prioridad ng administrasyon na ito ang edukasyon ng mga kabataan. Vice President Sara was right, but she was persecuted. For years, the DepEd has struggled with the same problem, the lack of classrooms and the slow pace of school construction. The root cause? The long-standing system where classroom construction is handled not by DepEd itself, but by the LGUs and the DPWH. When these agencies fail to deliver, DepEd takes the blame. Despite the flawed system, the Vice President and then DepEd Secretary Inday Sara Duterte worked to fix what she could and pushed for real reforms during her short but productive term. Under her leadership, the 7-point priority interventions supporting the Matatag agenda were implemented for the first time. These reforms focused on finance, school infrastructure and facilities, administration, curriculum and teaching, human resources and organizational development, operations, procurement. Because of these initiatives, long-standing issues were finally addressed. GSIS problems of teachers were acted upon.
administrative workloads were reduced. A calamity fund for teachers was created. A policy on teaching overload pay was issued. She also pushed for overtime pay and better budget allocation for teachers. Vice President Sara also ended the practice of unnecessary classroom decorations, proposed to increase service credits from 15 to 30 days, pushed for health insurance for both teaching and non-teaching staff, initiated a study on long-term salary increases, which needs a law from Congress to be implemented. She revised the K-10 curriculum to focus on core subjects and started the process of improving the senior high school curriculum. She also planned to launch a website for free legal assistance to help teachers with loan problems and proposed an automated, merit-based system for hiring and promotion. It was under Vice President Sara's term that teachers finally got a 30-day continuous break without being forced to do volunteer work. To fix the classroom backlog, she created a school infrastructure and facilities strand to directly address the problem. Such a bold move since construction was under the DPWH and LGUs. She wanted DepEd to take back control and protect it from DPWH inefficiency, but for this, she was attacked. Oh, di ba? Nakita naman natin na talagang maganda yung pamamalakad ni BP Sara noong siya ay nasa DepEd pa. Di ba? Kahit sabihin natin na sinasabi ni BP Sara na wala siyang masyadong alam dyan sa DepEd eh. Pero tinanggap niya pa rin yan eh, yung posisyon na yan. Hindi siya nagreklamo. Lahat naman, hindi naman nagrereklamo, kahit yung mga teacher, di naman nagrereklamo sa kanya. Si Castro lang naman nagrereklamo, yung teacher. Diba? Kumbaga kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, siya pa yung sinusunog dito. Diba? Tutusin nga, may nabalitaan ako mga katunay Meron daw isang senador, ewan ko kung totoo yun Meron daw isang senador na gusto pang dagdagan pa yung K-12. Ewan natin kayo mga katunay, may nabalitaan pa kayong ganon? Na tipong uugod-ugod na yung uugod-ugod na yung nagpapaaral, putya, hindi pa nakakagraduate yung yung anak mo, hindi pa nakakagraduate? Langya na yan. Bakit hindi nyo nalang gawin na mag-aral lahat ng estudyante sa loob ng 50 taon? Para siguradong may matutunan. Sa totoo lang para sa akin yung dating kalakaran, yung grade 1 hanggang grade 6, tapos first year hanggang fourth year, okay na yun eh. Alam nyo kasi ganito yan. Hindi mo na kailangan dagdagan pa yung yung years ng bata na mag-aral. Nasa bata na mismo, nasa estudyante na mismo yun. Kung matututunan nila yung ginagawa nila o hindi. No? Kasi kung hindi sila hindi nila intindihin yon, kasalanan nila yon. Hindi na kasalanan ng yun. Kahit sabihin natin gawin yung 50 taon o 100 taon ng pag-aaral niyan, kung hindi naman talaga iniintindi o umiintindi, hindi marunong umintindi, wala talagang mangyayari. Marami namang graduate no na first year, fourth year, grade 1, grade 6. Yung iba nga, mga professional ang trabaho. Hindi nyo na kailangan pagtagalin pa. Nakadepende na lang talaga sa estudyante yon. Kung paano niya i-adapt yung tinuturo ng teacher. Ganun yan. Pero kung hindi niya ma-adapt, siguro pwedeng matutuka. Pero, di ba? Hindi nyo na kailangan dagdagan ng pagkatindi-tindi. Di ba kawawa naman yung ibang mga batang mga matatalino, mga Kaya nga, di ba dati nauuso kapag ikaw bumagsak ka, o balik ka sa ganon, balik high school ka. O kaya balik ka sa ganito, o balik grade school ka. Di ba ganon ang uso? Kumbaga dito kasi nadamay, pati kahit kung ikaw matalino ka, o pasado ka naman, hindi. Dagdag ka uli ng taon mo sa pag-aaral mo. Pati ikaw nadadamay. Di ba? Sana ganon na lang yung dating kalakaran. Hindi na yung nababalitaan natin na baka dagdagan na naman. Vice President Sara was doing her job effectively and fearlessly. Yet, instead of support, she faced political persecution. She worked well,
Marcos wasted her. Her resignation from DepEd was not a sign of defeat. It was a stand against the incompetence and greed of an administration that chooses politics over progress. And now, look at the result, only 22 out of the 1,700 target classrooms have been completed. Kita nyo, kung masyado yung maliitin si BP Sara nung nasa DepEd, na kesyo ganito, wala namang nagawa. Pero eto, 1,700 na target na classroom, 22 lang ang nagawa. In English, 22. Parang hindi nyo tinututukan yung edukasyon ng mga bata eh. Hindi nyo tinututukan yung mga estudyante. Tapos magsasalita kayo, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Huwag na lang na, baka pwede sabihin na lang natin ganito, ang mga kabataan ang pag-asa ng bulsa namin. Diba? Parang ganon. Hindi nyo nga iniintindi yung yung edukasyon ng mga bata. Dapat nga yung mga kabataan ang inaano nyo eh. Tinututukan yung mga school na yan. Dapat yan pinapaganda nyo. Dapat dinadamihan nyo. Kasi sa dami ng gustong mag-aral, kailangan nyo ng maraming ganyan. Diba? Kailangan lahat nakakapag-aral kung kinakailangan. Kaso hindi, parang natitipid. Tapos kung makapagsalita kayo kay BP Sara, akala nyo naman pagkasama-samang tao na wala naman nagawa sa DepEd yan, ganito. Kung kita nyo, konti lang naman nagawa niyan, ganito. O eto, tapos 22 classroom nagawa, target 17. Wala pa ring kadala-dala ang mga makakaliwang grupo na ito at isinama pa ang apo ni Ninoy Aquino para lang ipetisyon si Vice President Sara na imbestigahan ng kanyang confidential funds sa ombudsman. Panoorin natin ang buong video. My God, nitong mga AA na to. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Real Talker. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan si Mr. Real Talker. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe or mag-follow kay Mr. Real Talker para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions, sa mga balita na hatid sa atin ni Mr. Real Talker. Pagpatuloy natin. No, itong mga makakaliwang grupo na to. Basahin natin mga lods. Look, progressive groups, Akbayan and Tindig Pilipinas submitted a letter to Ombudsman Boying Rimulya to call for an investigation into Vice President Sara Duterte's alleged misuse of confidential funds. Yang mga yan talagang nakakainis na yung mga yan. Sa totoo lang, no? Ayan, gusto nilang buhayin yung confidential funds ni BP Sara. Mga walang yan naman talaga yung mga yan. Hindi ba kayo naaapektuhan ng flood control project? Oh. Yung mga nakakainis kasi, 'di ba? Hindi naman dahil sa ang laki-laki ng issue ngayon ng flood control, bakit hindi nyo yan ang tinatrabaho nyo? Bakit hindi yan yung narereklamo nyo? Hindi yan yung kinikilusan nyo? Bakit galit na galit kayo kay Sara Duterte? Kasi alam nyo kung bakit. Kasi naiinis kayo kapag nanalo si BP Sara. Alam nyo mangyayari sa inyo lalong hindi na kayo makakaporma. At kapag siya'y naging presidente, wala nang makikinig sa inyo. Kaya sinasamantala nyo yung panahon na to na maraming nagagalit na mga alitap-tap sa mga Duterte. Kaya dun kayo lumalapit. Dahil once na maging presidente si BP Sara, wala na kayong malalapitan. Napapaghalataan kayo, ayaw nyo siyang maging presidente dahil hindi nyo magagawa yung gusto nyong mangyari. Ay, Diyos ka. Pero alam niyo mga lods, feeling ko parte ito ng plano nila eh. Talagang join force sila eh. That's the reason bakit andyan si Boying Rimulya sa ombudsman. Diba? That's the reason bakit isiniksik talaga nila si Boying Rimulya sa ombudsman. Dahil sa mga ganito. Dahil sa mga ganito. Diba? Paulit-ulit na issue, Diyos ko. Kaya nga masyadong old school yung issue nila eh. Flood control project na pinag-uusapan natin ngayon, di ba? Kumbaga, diyan pa rin kayo sa issue na yan. Nagsasampa pa rin kayo ng investigasyon kay BP Sara. Ito siguro mga hindi binabahatong mga to, no, Mr. Real Talker, no? Hindi ba kayo nagsasawa dyan sa
issue nyo na confidential funds. Sa bagay, yan lang kasi yung nakita nyong no? Yan lang kasi yung nakita nyong butas. Di ba? Kay Yun VP lang. Inday. Pero kung iintindihin nyo talagang mabuti, yung confidential funds na yan, di ba? Sa word pa lang na confidential. Diba? Sa word pa lang na confidential, hindi mo naman yan kailangan isang bulat sa publiko. Since mga bobo itong mga hinayupak na to, di ba? And at the same time, takot talaga silang tumakbo si VP Inday ngayong 2028. Kaya, paulit-ulit nila tong ginagawa. Ang gusto kasi nilang mangyari, no, mawala yung pinakamatinding kalaban. Lahat ng mga nangyayari ngayon kay VP Sara, no, lahat ng mga ginagawa nila kay VP Sara is para sa 2028 yun. Natatakot sila, no, na makatungtong sa pagiging presidente si VP Sara. Kaya hanggat maaga tinatrabaho nila. Ito ay politika lang. Lahat ng binibintang nila sa mga Duterte kay VP Sara, politika lang yan. Mas malala pa nga ngayon Mas malala pa nga yung flood control scandal na billion, sinasabi ko kanina. Mas Harap-harapan. malala yun. Pero itong mga hayop na to, wala. Ayaw nila sa billions. Gusto Dito lang millions. sila sa million. Diba? Billion na ang korupsyon ngayon, pero itong mga hinayupak na to, dito pa rin sila sa confidential funds na 125 million lang. Ay ambot. Kaya nga napapaghalataan. Na which is nasagot na din naman ng COA, pero ayaw pa rin nilang tanggapin, no? Ang sarap talagang tirisin tong mga hayop na to, no? Ngayong nasusunog ang DPWH building sa Quezon City. Ano kaya ang nasa isip ng mga netizens? We don't know. Nagkataon din ba na naharap sila ngayon sa investigasyon? Nagkataon din na nasunog ang DPWH building sa Quezon City. Nako, baka naman nasunog din ang mga ebidensya. Haluangin yung opinyon. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Mr. Real Talker. Kayo mga katunay ng masasabi nyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.